Nasa mukha ni Britney ang agitation nang pumasok ito sa loob ng mini library. Ideya ng ama ni Alison ang naturang aklatan. Ang silid ay dati niyang nursery. Nang tumungtong siya sa eskwelahan, ipinakonvert iyon ng kanyang ama sa isang mini library and together they started collecting books. Nasa harap siya ng PC monitor. Masusing pinag-aaralan ang files na iniwan doon ng yumaon niyang ama. Tama si Glenn. They could no longer afford Britney. Pati ang elf truck na hinuhulugan ng ama niya bago ito namatay. Ilang buwan pa lamang iyong nakukuha. Sandali pa rin lang na napapakinabangan sa rice business. They had to let it go. Ayon pa rin kay Glenn. Senyorita Alison, ngumiti muna siya ng mapait bago hinarap si Britney. Come on, Christina. Huwag mo na akong tawaging senyorita. After all, it was just a joke na siniseryoso mo. Gumuhit ang pagkagulat sa mukha nito nang marinig ang pagbanggit niya sa tunay nitong pangalan. Pagkatapos ay ngumiwi ito. Huwag niyo na rin akong tawaging Christina, Senyorita Alison. Ako na si Britney ngayon. Nakangiti nitong sabi. Napayuko siya. She hated what she was about to do. Ngunit wala na siyang ibang choice. Pinahid niya ang mga luhang na malibis sa kanyang magkabilang pisngi. Ayaw niyang makita siya ni Britney na umiiyak sa araw ng kanilang paghihiwalay. Senyorita, tila nagkakutob naman si Britney. Nakangiti na siya ng tumunghay, ngunit nasa mga mata pa rin niya ang kalungkutan. Britney, gaano tayo katagal na nagsama sa bahay na ito? Namutla agad ito. Senyorita, hindi na niya napigilan ang sarili. Napahagulhol na siya. I'm sorry, Britney, but I can no longer afford to keep you here. Alam kong may pamilya ka na umaasa sa sweldo mo, but ginagap niya ang kamay nito. Britney, hindi ko na kailangan ang serbisyo mo. Sabi niya sa tinig na kalkulado ang emosyon. Enough of the tears, of the outbursts. Kailangan tibayan niya ang kanyang loob lalo na ngayon na nag-iisa na siya. Britney, naiintindihan mo ba ako? Nakakaunawang tumango ito. Naiintindihan ko, senyorita. Hindi ako nagdaramdam at sana'y maintindihan niyo rin. Kailangan ng pamilya ko ang suporta pinansyal mula sa akin. Nakagat na lamang niya ang ibabang labi, saka yumakap sa katulong. Mamimiss kita, Britney. Mamimiss din kita, Senyorita Alison. Umiyak na rin ito. Promise, hindi ko kayo makakalimutan. Magkayakap silang nag-iyakan. Tuluyan nang ibininta ni Alison ang bahay at lupa. Ang napagbilhan niyon ay ibinayad niya sa bangko at ang nalalabi ay ibinayad niya sa down payment ng isang di kalakihang townhouse sa Global City. Hindi pa iyon pwedeng tirahan, kaya pansamantala ay sa apartment ni Chrissy siya nakitira. Si Glenn ay naglagalag na yata, kung hindi man ay nakipag-live-in na kay Lance. Ani Chrissy. Dahil hindi naman kasi kayo magkadugo, get over her already. She doesn't care about you naman eh. Napahikbi siya. Kahit ano pa ang sabihin sa kanya ng mga kaibigan niya, nasasaktan pa rin siya sa paghihiwalay nila ng kanyang stepsister. After all, itinuring na rin niya ito na parang tunay na kapatid. Kaya nais niya itong hanapin, na tinutulan agad ni Chrissy. She's just busy and so much in love.
pag-justify niya kay Glenn. Saka in-invite niya ako sa condo unit niya. Ako lang ang umayaw. I want to make it on my own. Condo unit na binili ng lover niya? Sarkastikong wika ni Chrissy. Glenn is one irresponsible woman. Look, Ali, let her be. Leave her alone. She might not appreciate your show of concern. Hindi naman siguro. Bahala ka na nga. Dinampot nito ang knapsack at isinukbit iyon sa balikat nito. Maiiwan muna kita. Ipa-follow up ko lang yung pwestong nakita ko para sa EEC sa Baclaran. Sinakmal na naman ng guilt ang sistema niya. Naturingan siyang kasusyo sa EEC Textiles, ngunit sina Chrissy at Alili lang naman ang kumikilos doon. Gumawa siya ng resolusyon na bumawi kapag nakapag-recover siya sa kanyang pagluluksa. Nagmamap ng sahig ng apartment ni Chrissy si Allison nang tumunog ang doorbell. Inayos muna niya ang pagkakatali ng kulot na buhok at isinandal sa dingding ang floor mop. Saka pinagbuksan ang tao sa labas. Ali? Nagulat siya nang bigla siyang sugurin ni Glenn ng mahigpit na yakap. Pero nang makarecover siya ay agad siyang gumanti ng mahigpit na yapos dito. Where have you been? Usisan niya na medyo naiiyak. She missed Glenn so much. Basta ka na lang nawala na parang bulak. Samantalang kakalibing pa ni Papa. Tuluyan na siyang naluha. Hinila siya nito papasok sa apartment at doon ay pinunasan ang mga pisngi niya na tigmak na sa luha. Don't you cry, sweetie. Pang-alo nito sa kanya. I've great news for you. Napatingin siya rito. Hinawakan nito ang kamay niya and placed it on her tummy. Magiging auntie ka na. Ilang segundo bago tuluyang rumirehistro sa utak niya ang sinabi nito. When she realized what she had heard, yumakap na naman siya rito. I'm so happy for you. Kapwa sila nakangiti nang unti-unting magbago ang ekspresyon nito. Pagkuway para itong kandilang nauupos na naupo sa sofa. Sinapo nito ang ulo. Tinabihan niya ito. Hey, what's wrong? Malamlam ang mga mata nito nang tingnan niya. Ali, help me. Help you? I broke my engagement to Cyrus. Nagsalubong ang mga kilay niya. But I thought you declined his proposal. I did at first. Napalunok siya. She smelled trouble. Sigurado siyang hindi si Cyrus ang ama ng dinadala nito. How can I help you? Cyrus threatened to show me it's a lawsuit, Ali. Breach of engagement. Hindi ako pwedeng pakasalan ni Lance if he finds out about it. Isusumpa niya ako. Umiyak na naman ito. Nalito siya. What can I do then? Hindi diretsong sagot nito. You know how I love Lance, diba? And there is nothing in this world that I want now except him. I've already lost our papa. Gil, tell me how can I help you? Sinukat nitong maigi ang ekspresyon niya. Ipinakita naman niya na determinado siyang tulungan ito. Sandaling namayani ang katahimikan. Maya-maya ay nagsalita si Glenn. Cyrus is a great guy and you're in love with him. Napabuga siya ng hangin. Here we go now again. Ali,
marry him. Kahit may ideya na siya about what was coming, hindi pa rin niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ng stepsister niya. Gil, kung mauuna siyang mag-asawa, pwede na rin kaming magpakasal ni Lance. He still doesn't know about this. Hinimas nito ang sariling tiyan. Saka ko na lang sasabihin sa kanya ang tungkol dito kapag planchado na ang issue about Cyrus. Sumakit bigla ang ulo niya. Gilin naman, bakit ka pumayag sa proposal ni Cyrus kung ganoon din naman pala ang mangyayari? You knew it in the first place. Gusto niya itong batukan. I was grieving and confused, and Cyrus was there as always. Samantalang si Lance ay nasa kung saang lupalop ng daigdig. Nagkibit balikat ito. Hinihilot pa rin niya ang kanyang sentido habang nakikinig dito. Samantaan niya ang lighter ay cigarette case sa ibabaw ng center table at otomatikong dumukwang upang abutin iyon. But Gillian was quick to tap her hand. Na lang siya nang maalala ang kondisyon nito. Sorry, sabi niya na sumandal na lamang sa backrest. Ali, will you help me? Saglit siyang nag-isip. Kung mangyayari nang walang gusot ang kagustuhan ni Gillian, si Cyrus lamang ang lalabas na dihado, but that should not last for long. Dahil patutunayan niya rito na karapat-dapat siya sa pagtingin at pagmamahal nito. Gillian and Lance and their baby would live happily after. At higit sa lahat, mapapasakan niya ang pag-ibig na kay tagal niyang inaasam-asam at pinangarap. Napangiti na siya sa ideyang iyon. Subalit, inatake na naman siya ng pagkaduwag. Could she do it? Would she? For our happiness, Ali, madamdaming pahayag ni Glenn. For everyone's happiness. Si Cyrus will hit me. Only at first, maybe. Who knows? Gillian choked her shoulders. You gotta try, Al. You gotta do it for your own happiness. You've been loving him in silence long enough. You must be rewarded. Muli siyang natahimik, ngunit sandali lamang iyon. Umiling siya. Matigas at sunod-sunod. No, Gillian. I'm so sorry. I can't do it. Not to Cyrus. Not to anyone. Hindi ko kaya. It would be unfair for him. For me. Naluha siya ng tahimik. Saka pinisil ang kamay ng kanyang stepsister. Please understand. Ayoko siyang gawing tanga. Napakayuko ito. Tila na konsensya na sinabi niya. All right, Allison. I understand. I'm sorry I asked. Please forgive me. Nang iwan siya nito, sa kanya pinakawalan ang pinipigil na iyak. Ano kaya ang mangyayari kung malaman ni Cyrus na ang kanyang GF na stepsister ni Allison na si Gillian ay buntes sa lalaking minamahal niya na si Lance Barreto? Kaya-kayang tanggapin ni Cyrus ito? Mga ka-lovely, hintayin ninyo ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload.
At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa ating email linlove7@gmail.com o di kaya sa ating FB Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.